Tawagin mo ang pangit hanggang ngayon. Di na mamabago ang kilikili, mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot, pag ito ay sumingaw. Tawagin mo kung bading, ano pake ko, kundi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagsawa, kung harangin aking dinadaanan, ako'y sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ng iyong sigaw. Di mo kaya kikin sa chismis paniwala, wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot, pero kailanman di ako magpapasago. Huy sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, ipagkawala. Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ng iyong sigaw. Nagkalang panahon di ako nagsalita, dahil ang nagsalita ngayon na kaya ko nang gawin. Hanggang isalban ng kakabingi ko nakakatanggalang pirin sa mata. Pag ikaw naman mababaw, ikaw naman ang makalalim. Pag ikaw naman lumayan, pilit ikaw magpakababaw. Wala kang pakialam sa sariling mundo, hindi wala nang tatawagin na iisang mundo. Hanggang di mo tanggap ang iyong kamangmangawag, ka na lang aasa na iyong maintindihan. Subukan mong daanin ang aking nilalakhan, na malaman mo naman ang aking dinadaan. Dahil kaya naman di kaya magsinungaling ang isip ang talino, sumigaw ka man ng todo. Huy sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, di pa kawala. Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito ang klase ng iyong sigaw. Huy sisigaw ng todo ang kasama. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tawagin mong pangit hanggang ngayon, di na mamabago ang kilikili. Mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot, pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading, ano pake ko, kundi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawa? Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon May 22, 2024 alas 8:06 dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng mabuting gawa sa panahon ngayon. Ang ating affirmative mga kapatid ay si Brother Samuel Tahuda ng MCGU, at negative naman si Jeramil ng Grace Oriented Life Development Church mga kapatid. So ang ating setup ng debate, nagkasundo sila na meron tayong 12 minutes na presentation, 12 minutes din same sa rebuttal, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Yung ating cross 7 minutes lang, same din sa ating second cross doon sa rebuttal stage, no? So ang ating rules mga kapatid, same lang din, syempre standard rules ng Russia TV. Ayan. At by the way, ako nga pala si Russia Vista mga kapatid. Naka-live tayo ngayon sa ating YouTube channel sa Russia TV at sa ating Facebook mga kapatid. At ako po yung tatayong moderator, timer, streamer mga kapatid sa debate na ito. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpakilala mga kapatid, at yung mga paunang salita, unahin natin ang ating affirmative. Bro, pakilala ka bro. Yes, magandang gabi po sa ating lahat, no? Ako po si Samuel Tahuda, isang kaanib ng Iglesia ng Diyos na Universal, mas kilalas tawag na MCGU. So sa gabi pong ito, patutunayan ko po sa inyo na ang tao po ay mariligtas sa magitan ng mabuting gawa. So ayon po yan sa Biblia po mismo, syempre. At yan, patutunayan natin yan, no? At Biblia po ang ating basihan, no? Sitas por sitas po ang ating gawing talakayan po ngayon, at hindi po puro lamang or komento. So, yan lamang po. Gracias. Okay, dako din tayo sa ating negative. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi po mga kaibigan. Ako po si Jeramil Amlon, isang worker ng Grace Oriented Life Development Church International Ministry. Negative po sa paksa na ang mabuting gawa ay kailangan para maligtas sa panahon ngayon. At ina-expect ko po na may matutunan kayo sa debating ito. At maraming salamat. Okay mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. At actually kakaiba itong topic na to mga kapatid, dahil sa lagi-lagi kong minomoderate ng mga topic patungkol sa faith at patungkol dito sa works. Usually kasi faith and works, parang ganun. Pero dito, this is a direct maliligtas ang tao sa pamamagitan ng mabuting gawa. So I am very excited also dito na napaka-confident ng patutunayan dito. At tingnan natin mga kapatid kung paano ilalatag ni Brother Samuel Tahuda yung kanyang
stand mga kapatid patungkol dito. At by the way, si Samuel Tahuda ay isa po siyang founder ng MCGO mga kapatid. At nauna pa to sa akin sa larangan ng pakikipagdebate. At yun mga kapatid. Dito naman sa ating tututol si Brother Jeramil, napakagaling na defensor din ng kanilang church mga kapatid. At tingnan din natin kung paano niya tututulan itong topic na ito mga kapatid. So please share yung ating live streaming. Pwede kayong mag-react dyan mga kapatid. At yun, umpisahan na natin ang ating debate. Shoutout pala mga kapatid kay Alfred Esparcia. Wait lang, parang nag-feedback tayo. Bro, paki-off ng monitor nyo bro. Nadidinig ko sa live. Ayan. So mga kapatid, ayan. So simulan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 12 minutes ayon sa kanilang napagkasunduan. Samuel Tahuda ng MCGO, your time start now bro. Okay, muli isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. No? So sa gabi po na ito, ang paksa po na patutunayan ko ay ito po, no, na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. So gusto ko lamang pong linawin muna, no, na sa amin po dito bilang MCGO, ang tagapagligtas po namin ay walang iba kundi ang Diyos. No? Ang tagapagligtas ay ang Diyos. Pero po yung tagapagligtas ay meron po siyang mga requirements na kailangan para pumasa ka sa Kanya. No? Yan po yung malinaw dyan. So, merong mga requirements na kailangan. So, ang tagapagligtas, no, hindi kung ano-ano man, kundi ang Diyos ang tagapagligtas. Pero meron siyang mga requirements. So, sabi dito sa isang talata, sa Santiago 4:12, baka pwedeng ma-flash natin sa screen, no? James 4:12, ang sabi, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak, datapwat sino na humahatol sa iyong kapwa. So wala pong iba na nagbigay ng utos, no? At wala pong iba na pwedeng humukom sa atin, no? So sabi po sa talata, yan po ay ang Diyos Ama. So maliwanag po yan. So bilang tagapagligtas, ang sabi, no, tayo po ay haharap sa kanyang hukuman. No? Tandaan niyo po na tayo pagdating ng araw, no, merong isang araw na inilaan ng Diyos para ang tao ay hukuman. No? Kaya doon sa paghuhukom na yon, doon natin matatanggap yung sinasabi natin na maliligtas tayo. No? Doon tayo ililigtas ng ating tagapagligtas. Dito sabi sa isang talata, sa 2 Korinto 5:10, no? Baka pwedeng ma-flash sa screen yan sa live natin, no? 2 Korinto 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So, naiwanag po yan, no? Ang tao pala ay huhukuman, no? Hukuman tayo pagdating ng araw, no? Sabi, ang kausap po dito ni San Pablo ay yung mga sumasampalataya na po na taga-Korinto. Sabi pa niya, sapagkat tayong lahat, sa pagsabi niyang tayong lahat, ibig sabihin, sinasama niya ang kanyang sarili. So maging si Pablo pala ay subject na for judgment pagdating ng araw. At ang sabi niya, upang tumanggap ang bawat isa, kasama siya mismo. No? Wala palang exempted dito kasi ang sabi, bawat isa. Diba? Ng mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So, ang basihan pala ng Diyos sa kaligtasan pagdating ng araw, ang yung mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan, itong panahon na kung saan nasa katawang lupa ka pa, itong panahon kung saan nabubuhay ka pa, sabi, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Diba? Kung mabuti ang ginagawa mo, ano ang igagawad sa iyo? O kung masama ang ginagawa mo, maigagawad din ba sa iyo, no? Pagdating doon sa paghuhukom, basahin po natin, no, ano ang sinasabi ni Kristo sa Juan, no, 5:28 hanggang 29. John 5:28 hanggang 29. Ganito naman po ang ating mababasa. So, ang sabi po dito, no, huwag niyong ipanggilalas ito sapagkat darating ang araw
na lahat ay makarinig sa kanyang tinig. Juan 5:10. So lahat daw po makarinig sa kanyang tinig at ang lahat ay bubuhayin. Ano ang sabi dito? Pagdating sa 29, John 5:29 ang sabi, at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So maliwanag po yan na yun palang gumagawa ng mabuti, bubuhayin ka pagdating ng araw, pagdating ng paghuhukom. At ang igagawad sa iyo, doon ka sa buhay. So ibig sabihin, dahil sa gumawa ka ng mabuti, pagdating ng araw na ikaw ay gagawaran na ng Diyos, ang igagawad sa iyo ay kaligtasan. Malinaw po sa talata, ang nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Pero ano ang mangyayari doon sa hindi gumawa ng mabuti? Ang sabi, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So yun po pala ang basihan ng Diyos sa kaligtasan pagdating ng araw. Maliwanag po yan, si Kristo po mismo ang may sabi at hindi kung sino-sino man. Kaya kung si Kristo ang may sabi, ano na po yan? Kumbaga absolute na po yan. Yan na po yung pinakatotohanan talaga sa lahat. Di po ba? Si Kristo na may sabi alangan ba naman kukontrahin pa ng sino man yan? So, ito pa, ano pa ang patunay na sa gawa po talaga, kailangan tayo na doon tayo hahatulan para maligtas. So dito tayo sa Revelation dahil ito na yung time na kung saan ang pinag-uusapan ay ang patungkol na doon sa katapusan. Pagdating na doon sa paghuhukom na tinutukoy dito yung sa pagkabuhay na rin na magmuli. Ano ba ang basihan ng Diyos doon sa mga tao na kanyang ililigtas at saka yung ipapahamak? Sabi, Revelation 20:13, ang sabi dito, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. So maliwanag po yan. Ang paghatol ng Diyos ayon sa kani-kaniyang mga gawa. So kaya po, importante po talaga na sundin natin yung mga iniutos ng Diyos sa atin. Importante po na gawin po natin yun. Dahil ang gawa po, yan po ay ang pagsunod sa utos. Di po ba? Kasi ano pa ang silbi ng pagbibigay ng Diyos ng utos kung yun pala ay hindi yun para sa kaligtasan? Di po ba? So napaka-importante po talaga na sundin natin yon. Bakit napaka-importante? Sabi dito sa Efeso 2:10, ganito ang ating mababasa. Sabi sa talata, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So ang Diyos pala, nung ginawa niya ang tao, meron palang daan na kanyang inihanda na kung saan ang daan na ito ay siyang dapat lakaran ng tao. At ang daan na ito, ayon dito sa sitas na ito, sapagkat tayo'y kanyang gawa na inilagay kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So yan pala yung daan na dapat nating daanan. Kasi kung ibang daan ang ating dadaanan, ano ang ating kahinatnan? Kung hindi tayo dadaan dyan sa mabubuting gawa na daan. Ito, basa tayo sa Proverbs 14:12. Ganito ang ating mababasa, Kung pipiliin natin na hindi sumunod dyan sa daan na dapat lakaran natin na yan ay ang mabuting daan, ano ang ating kahinatnan? Sabi dito, Kawikaan 14:12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. So, kapag pala gagawa ka ng sarili mong daan, kapag pala gagawa ka ng sarili mong kapamaraanan, kung paano ka maligtas, sa tingin mo lang matuwid yun. Diba sabi, may daan na tila matuwid sa isang tao. Akala niya lang yun matuwid. Pero ang dulo pala nun, kamatayan. Bakit? Kasi hindi siya dumaan sa daang inihanda ni Kristo noong una. Yun ay ang mabuting gawa. So, ang tao po, kailangan po talagang sumunod dyan dahil kapag halimbawa, ang isang tao nung una,
gumawa siya ng mabuti pero hindi naman siya nagpatuloy, ano naman ang mangyari sa kanya? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? No? So dito sa Hebrews 6:4 up to 6, ganito ang ating mabasa. Hebrews 6:4, no? Hanggang 6 ang sabi, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng makapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. So pagka pala pinili natin na umalis diyan sa mabuting gawa na daan na dapat nating lakaran, nakakatakot pala yung kahinat na natin ayon sa talatang ito. Di po ba? So, dapat talaga nating makita kung gaano kaimportante yung mabuting gawa na daan. Kasi nakakatakot po ang kahinatnan ng tao na naliliko sa ibang daan. Ito, sabi pa sa isang talata, Hebrews 10:26 hanggang 27, no? Hebrews 10:26 hanggang 27, ano ang mangyayari sa tao pagka pipili niyang lumiko ng ibang daan? Sabi dito, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghintay ng paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So, pagka pala sasadyain natin na hindi gumawa ng mabuti, ang sabi, doon tayo sa kabangisan ng apoy, no? Lalamon sa mga kaaway. So, yan ba kaligtasan ba yan? So, hindi yan kaligtasan. Kapahamakan ang patutunguhan mo kung ayaw mong lumakad doon sa mabubuting gawa na daan. Kaya po, sa gabing ito, napakalinaw po, napatunayan po natin na ang tao maliligtas, no, sa pamamagitan ng mabuting gawa, no? Dahil iyon ang requirement ng Diyos para pumasa ka doon sa paghuhukom na gagawin niya. So tandaan niyo po, ang Diyos ang tagapagligtas. No? Ang Diyos ang tagapagligtas. Pero yung Diyos na tagapagligtas, merong requirements na dapat mong panatilihan, no? Na dapat mong sundin para hindi ka maligaw. No? Yan din po yung sinasabi ni San Pablo, no, sa unang Korinto 15:1 hanggang 2. Sabi, ngayon ipitrasa ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman yung pinatilihan. Sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo kung, ayan, no, kung matyagan ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsasampalataya ng walang kabuluhan. So ligtas pala kayo kung matyaga. Yun po bang salitang matyaga? May ginagawa po ba yan o wala? Diba? Kapag ka matyaga ka, ibig sabihin, sumusunod ka, gumagawa ka, no? Doon sa mga ipinaggagawa sa iyo. Kaya sabi, matyaga ka, matyaga mong iniingatan. Iyon bang hindi gumagawa? Nag-iingat ba yon? Yung nakatunganga lang, no? Tamad, yung mga tamad. So hindi yung nag-iingat. Ang taong nag-iingat, talagang gumagawa. Sumusunod yon. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU. At ako tayo sa ating negative first cross, Brother Jeramil ng JOLDC. 7 minutes, bro. Your time start now. Nakamute ka, bro. Yan, proceed, bro. Okay. Magandang gabi sa lahat at magandang gabi, Bro Rasha, at magandang gabi, Bro Samuel. Unang tanong ko, itong paksa mo na patutunayan ay maliligtas ang tao sa pamamagitan ng mabuting gawa. So, sigurado ka naman dyan? Yes or no? Yes po, pinatunayan ko na gamit yung mga sitas sa Biblia. Talagang nabasa po natin na tayo hukuman sa magitan ng mabuting gawa. At kapag ka hukuman tayong gumagawa tayo ng mabuti, ang sabi, sa pagkabuhay tayo. Ibig sabihin, ligtas ka. So yan po yung, sana napakinggan ko kanina, hindi ka tayo pinakinggan eh. Next question po. Okay. So next question, ibig sabihin, nung sinabi ng Biblia, napatay ang pananampalataya na walang gawa, ang gawa mo ba ay may pananampalataya? Yes or no?
Yes po, dahil hindi mo pwedeng ihiwalay yung pananampalataya at sa kagawa, no? James 2:26, patay po yung pananampalataya pagka walang gawa. So, magkasama po talaga yan sila, no? At ang gawa na sinasabi diyan ay hindi kung anong klaseng gawa lang, kundi mabubuting gawa po yan na inihanda ng Diyos na para lakaran natin. So, yun po yung kaliligtas natin. So ibig sabihin, maliligtas ang tao sa mabuting gawa at sa pananampalataya dahil magkasama. Tama? Yes, magkasama po sila. Bukod dyan, marami pa pong iba. Dagdag mo pa yung nakasulat sa unang Ikalawang Pedro 1:5. Dahil yan pong pananampalataya ay isang uri din po yan ng mabuting gawa. Ano? Ang pananampalataya ay isang uri ng mabuting gawa. At magkasama po talaga. Hindi mo pwedeng ipaghiwalay mo yung iba. Kasi marami kang gagawin. Kaya sabi, matyaga nga eh. Matyagang So ibig sabihin, hindi maliligtas ang tao sa mabubuting gawa. Kailangan ng pananampalataya. Yes or no? No po, maliligtas nga po ang tao sa magitan ng mabuting gawa. Dahil maging yang pananampalataya ay isang uri ng mabuting gawa. Bakit ko nasabi? Ang sabi kasi sa unang Juan 3:23, at ito ang kanyang utos na manampalataya tayo. So pagka sinabing utos, tapos sinunod mo, ang tawag doon, mabuting gawa. Sa'yo eh. Okay, next question. Kung uutusan ka na wag mong gawin, gagawin mo ba? Yes or no? Be specific kung ano yung bagay na gagawin o hindi gagawin. No, be specific kung ano bagay yun. Kasi baka time stop muna, Bro Rasha. Kasi nilinawin ko yan eh. Okay, kasi sabi niya kasi, yung pananampalataya at mabuting gawa ay isa. So, ngayon, dito tayo. Kasi bibiyakin natin yung paniniwala niya tungkol dyan. So kung ang pananampalataya ay mabuting gawa at sabi mo doon na kung may utos, ibig sabihin doon ay mabuting gawa yon. Kaya ang paglilinaw ko dyan, kung uutusan ka na wag mong gawin. For example, wag mong gawin, wag kang kumilos, wag mong gawing okay, mga ganyan, marami, wag mong gawin yan. So kung uutusan ka, Bro Sam, na wag mong gawin, susundin mo o hindi? Sagot, Bro Sam? Naghanap ako ng clarification kung alin yung clarification. Gagawin. Kasi kung halimbawa sabing wag mong gawing patayin yung kasama mo, siyempre gagawin natin yun. Kung sabing wag mong gawing sembahin ang Diyos, dapat kasi specific mo. Okay, so kasi mamaya, okay. Sam, ganito Bro Sam ha. Yung clarification mo Bro Sam, ipa ano natin sa kabila, pero kung hindi niya i-clarify bro, whether it is clear sa iyo or hindi, talagang ipapasagot ko sa iyo yan ha. So Brother Jeramil, ano daw yung ibig sabihin mo na gagawin? May mga utos, for example, marami. Thou shall not kill, huwag mo gawing pumatay. Madami. For example, at bigyan kita ng example, Bro Arasha, may ginawa ka, tapos hindi mo alam. Tapos sabi ng tatay mo, huwag mo nang gawin yan. So, may mga ganun ba? Parang anything. Bro Sam, kaya ang tanong ko, alam ko technical ka eh, kaya sagutin mo. Kapag inutusan ka na huwag mong gawin, susundin mo ba, yes or no? Sam, yes or no? Yes, ayun sa halimbawa mo no, na yung binanggit mo huwag kang papatay. Siyempre kailangan mo sundin. Sagot mo na Bro Rasha. Yes daw bro, yes. Yes nga eh. Proceed okay. Sam. 20 seconds muna. Ang example na kasi kanina, yun lang huwag daw papatay. Siyempre kung iutos sa'yo na huwag kang papatay, yes, susundin mo talaga yun dahil mabuti na hindi ka pamatay. Diba? Ang kabaliktaran ng huwag kang papatay, mamahalin mo ang iyong kapwa. Ganun lang yun eh. Yung kabaliktaran ang susundin mo, yan ang gagawin mo. Next question. Dahil sinunod mo na huwag gawin at sumampalataya ka, kaya ka naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa dahil sinunod mo na huwag gawin. Yes or no? No po. No. Kapag sinabing sinunod mo, ibig sabihin meron ka nga pong ginawa. Diba? Kasi pagka mayroong inoto sa'yo, nag-response ka, ang tawag sa response mo, gawa po yun. Either pagsunod or pag kumbaga hindi pagsunod, gawa pa rin ang tawag doon. 'Di ba? Kasi ang gawa po by definition, pagsunod po 'yan sa kung anong gagawin or pag dinex anong gagawin, anong focus. So ibig sabihin, nung sumampalataya ka, hindi ka naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa.
kasi hindi mo sinunod. Yes or no? No po, no, dahil ipilit mong ipinaghihiwalay kasi yung pananampalataya sa mabuting gawa, no? Yun pong pananampalataya, yan ay part ng mabuting gawa. Bakit? Kasi ang pananampalataya ay isang utos na dapat nating sundin. So kung ikaw ay sumunod sa utos na yan, ibig sabihin gumawa ka ng mabuti. So wag mo siyang gawing doon sa mabuting gawa. Kaya nga, next question. Kaya nga utos susundin mo na sumampalataya. Kaya ka ba naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa? Yes or no? Ano nga po, no? Dahil ang pagsunod ko nga ay dahil sa mabuting gawa na sinunod ko yung utos na sumampalataya ka, no? Bakit mo kasi gawing iba, no, yung sampalataya at mabuting gawa? Gayong ang pagsampalataya ay isang mabuting gawa dahil yun ay utos na dapat mong sundin. 1 John 23. So, no ang sagot mo. Ibig sabihin, hindi ka kasali sa naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ka sa gawa. Kasi no yung sagot mo. Yes or no? Hindi ka kasali. Ano yung tanong mo? Hindi sa gawa? Hindi, ang tanong mo puro hindi eh. Hindi sa gawa, hindi sa pananampalataya. Pakiano mo na yung pakilinawin. Okay, time stop muna, time stop. Lilinawin natin yan. Lilinawin natin yan para maintindihan ni... Siyempre, hindi eh. Expected ko na technical to eh. Kaya technically natin. Ganito yung Bro Sam. Kasi sabi mo, nasusunod din na sumampalataya, di ba? Kaya tinanong kita, nung sumampalataya ka, kaya ka ba naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa? Sabi mo, no. So ibig sabihin nun, hindi ka naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Kaya yung follow-up question ko, so ibig sabihin, hindi ka naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Yun, yes or no? Mag-ingat sa pagsagot. Sige. Unang-una kasi yung tanong niya napakagulo. Okay. Ano magulo? Napakagulo ng tanong niya. Magulo doon? Okay. So, medyo maraming premise before ang question ba? Oo. Ganito na lang Bro Rasha. Oo. Ganito na lang bro. Kasi ipaulit ko bro yung tanong tapos pwede namang sagutin ni Sam ng 10 seconds yan kung medyo hindi sige. klaro para sa kanya. Basta yan yung tanong mo bro Jeramil. Proceed ka muna bro. Naka-time stop ito. Okay. Ganito yun bro Sam. Kasi tinanong kita kanina kung sinunod mo ba na sumampalataya. Sabi mo, yes, kasi gawa yun. Kaya tinanong kita, next question ko sa'yo, sinunod mo ba ang sumampalataya kaya ka naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa? Ang sagot mo kasi doon kanina, no. Kaya uulitin ko yung tanong ko ngayon kasi no yung sagot mo, ibig sabihin ikaw yang hindi naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Okay. Bro Sam. Okay, ang sagot ko. Okay. Ang tanong niya kasi ay dalawa, no? Naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi naligtas sa gawa. So, dapat kasi muna... Hindi. Objection mo na, moderator. Hindi yan ang tanong ko. Hindi yan ang tanong ko. Bro Sam, yung mga unat kasing mga tanong Sam, premise yun ba? Doon sa follow-up question. Doon sa sagot niya. Kaya connected yan lahat eh. So, ganito